Hoy, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nako, tapos na itong issue ni Kibuloy kasi nasa kustodiya na ng Philippine National Police. Kaya itong si Bato de la Rosa, umi-eksena na naman. Andi dito na naman siya, oh. Problema niya na naman itong budget ng Office of the Vice President. Paano? Kailangan itong umay palagi dahil syempre malapit na ang eleksyon Next year, election na. In fact, next month, filing na ng Certificate of Candidacy. Kaya itong si Bato, dapat lagi siyang relevant. Dapat lagi siyang in. Dapat lagi siyang pinag-uusapan. So ngayon, dahil wala na si Kibuloy, tapos sa itong issue ni Kibuloy, ang pinapapila niya naman ngayon, yung issue ng budget ng Office of the Vice President. Malinaw naman dito ka-coffee, na mali dito si Inday Sara Duterte. Biruin mo, hearing para sa budget niya, hindi dumalo. Diba? Saan ka yan? Humingi ka ng budget, hindi ka dadalo para i-depensa yung budget mo. Yung unang hearing, binastos lang yung mga mambabatas. Sa House of Representatives siya na. Yung hearing sa Senado, ganoon din. Puro pamimiloso po lang. Yung sagot sa mga senador at kay Senator Risa Ontiveros. Ano pa ngayon? Tapos, ito ngayon todo tanggol na naman itong si Bato de la Rosa. Dinidepensahan niya itong mga pinaggagawa ni Inday Sara Duterte. Dinidepensahan niya itong OVP budget cut na propose sa ka-coffee na mukhang yan ang mangyayari sa House of Representatives dahil total, yung mga nire-request niya naman, redundant naman yan. Yung mga budget na nire-request niya, redundant doon sa ginagawa na ng DSWD at ng DOLE. Abay, tanggalan na lang yan at ng Department of Education. Tanggalin na sa OVP yan. Ibigay doon sa mga concerned government agencies. At mukhang yan ang mangyayari diyan sa House of Representatives. Total, lagi naman sinasabi ni Inday, I forgo kinemerut. Diba? Yan lagi niya sinasabi. Hinahayaan niya na ito mga mambabatas kasi di niya naman ba i-depensa. Tapos wag ka magagalit kung mabawasan ka ng budget. Okay kay Inday kasi kahit zero nga raw yung budget niya, okay sa kanya. Pero si Bato, hindi okay. Si Bato ang may problema ngayon. Si Bato ang dumidepensa ngayon. Tensions between senators and lawmakers in the House of Representatives could arise should the lower chamber significantly slash the proposed 2025 budget of the Office of the Vice President according to Senator Ronald De La Rosa. Legit ba? Totoo ba yan? Posible daw pong magkaroon ng tensyon sa oras na i-slash o bawasan po ng House of Representatives itong budget ng OVP. Na kasi siguro ka ba magkakaroon ng clash itong dalawang houses na ito, dalawang chamber? Di ba? Gusto rin i-slash ng ilang senador itong budget ni Inday. Total, di niya naman madepensa ng maigi yan. Baka naman nag-a-assume lang si Bato dito na magkakaroon ng tension sa oras na bawasan. Paano kung kinakailangan talaga bawasan? Dahil hindi nga maidepensa. Nag-speculate na naman si Bato dyan. May mga ginagawa na naman siyang mga senaryo. May mga ginagawa na naman siyang eksena. Mema na naman siya dyan na posible daw magkakaroon ng tensyon. Ano to? Jadi parang binagbabantaan niya ang House of Representatives na wag niyong bawasan yung budget ni OVP or else magkakaroon ng tensyon na naman sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives, which is nangyari na ka-coffee dahil sa constitutional amendments na napag-usapan noon under the leadership of Zubiri, nagkaroon na ng tension yan. So parang sinasabi ni Bato dyan, ito na naman, magkakaroon na naman sa oras na buwasan yung budget ng OVP. Grabe naman yan. Ibig sabihin, wag nang galawin. Yung hinihingi ni Inday na 2 billion pesos, kahit redundant sa ibang government agencies, ibigay. Yung hinihingi niya na 2 billion pesos, kahit hindi niya kayang i-defend, ibigay. Yung hinihingi niya na 2 billion pesos, na historically hindi niya nagagastos ng maayos ang budget at may mga notice of disallowances mula sa COA, ibigay pa rin yan kay Inday. Di ba? Unreasonable yan. Hindi yan pamumulitika. Maling-mali dyan si Inday at kaya hindi mo kinakailangan konsentihin yan, Senator Bato de la Rosa. De la Rosa was pressed to disclose his stance on the matter in a press conference on Wednesday, ka-coffee. Kahapon lang na press con yan. He was asked if tension could arise should both chambers of Congress have opposing views on the OVP. Sa VICAM, pag-usapan sa VICAM yan, pero hindi mo pwedeng diktahan ang House of Representatives o hindi mo pwedeng bantaan na kapag tinanggalan nyo ng pondo si Inday Sara Duterte, magkakaroon ng tensyon. Di ba? Pangit naman yung ganyan. Syempre, independent yan May sarili silang isip dyan. Kahit sabihin nyo pa na si Romualdez yan, o kung sino man ang nagko-control dyan sa budget, you have to respect. Kasi pinagbotohan niya ng mga senador, ng mga mambabatas. Diba? Bago umakyat sa inyo yan.
Sabi niya, generally, based on my observation, karamihan sa amin ay for the preservation of the time-honored tradition, yung pagbibigay ng respeto sa budget ng Office of the President and the OVP na hindi na pinahihirapan, sabi ni Bato. Tingnan mo si Bato. Ba't hindi mo sinabi noon yan? O ngayon, nakikigaya na siya kay Marcoleta. Kasi yan yung argumento ni Marcoleta. Yung tradisyon na yan, yung courtesy approval para sa budget ng Office of the President at ng Office of the Vice President. Bakit sinasabi niya na ngayong tradisyon na yan? Diba? Nakikisaw-saw talaga. Nagkaroon siya ng idea kay Marcoleta Yung tradition na yan. First, yung tradition na yan, i-honor mo yan kung wala ka nakikitang anomalya. Katanggap-tanggap pa yan kasi tradition yan Pero kung may nakita ka ng anomalya, sa tingin mo, i-honor mo pa rin yan. Diba? Common sense naman yan Kaya kayo honorable, hindi dahil sumusunod kayo sa tradisyon. Yun kasi yung argumento ni Marcoleta. Kaya daw sila tinatawag ng mga honorable dahil ino-honor nila yung mga traditions ng house. Hindi ganoon yun. Kahit mali na, i-honor mo pa para tawagin kang honorable. Nako, ano klaseng definition yun? Yun ang hindi natin maintindihan kay Marcoleta. Malinaw naman na pro Duterte itong si Marcoleta. Diba? At bumibira na nga yan kay PBBM Yun ang batayan nila. Sundin daw itong tradisyon. Si Bato, hindi niya sinasabi noon yan. Pero ngayon, dahil sinabi ni Marcoleta, nakikisunod na rin siya. Sundin itong tradisyon. Maanomalya nga Hindi nga mapaliwanag ng mainam At COA na mismo yung nagsasabi, hindi House of Representatives. COA nagsasabi na mali ang paggastos dito sa 70 plus million pesos na confidential funds. Yet, gusto nyo pa rin i-honor yung tradisyon ninyo na courtesy approval sa budget ng OVP. Kahit sa Office of the President Kapag may nakita kang anomalya dyan, bakit mo i-honor yung tradisyon na yan? Di ba? De La Rosa also defended Vice President Sara Duterte saying she is not a spoiled brat. Kayo lang nagsabi niyan. Hindi yan yung nakikita namin. Siyempre si Bato, kalyado ng mga Duterte yan Bakit ba naging senador si Bato? Dahil kay tatay niya. Tatay ni Sara, dahil kay Digong. Hindi mo magiging senador yan kung hindi sinuportahan ni Digong. Kung hindi ginamit yung makinarya ni Digong ng midterm elections during his administration, di magiging senador si Bato. Diba? Kaya ganyan na lang yan, nagbabayad utang yan sa mga Duterte. O kahit spoiled brat yan, sasabihin niya, hindi yan spoiled brat. Yan yun. The way niya bastosin yung mga mambabatas. Opinion ng mga tao yan. Exactly. Yan ang nakikita namin, and that is our opinion. Kasi yan ang nakikita namin. Opinion ng mga tao yan. Kung may nagsabi na spoiled brat, matino naman na tao yan. Matino naman na tao yan. Mukhang may reservation yun Abogado yan no? Hindi batayan ang pagiging matino ang pagiging abogado. Hindi lahat ng abogado matino. At saka, disiplinado na tao yan. Siguro lang, naubos na ang pasensya niya, kaya ganun ang nangyari sa kanyang demeanor, sabi ni Bato de la Rosa. Ayan, umamin siya. Sa statement niya, siguro lang naubos. Ibig sabihin, sumobra si Inday. Sumobra siya si Bato na mismo nagsabi, siguro lang naubos na ang pasensya niya. Hindi meron siyang maling behavior doon. The way niya sagot-sagutin yung mga mambabatas, nagkamali siya doon. Posible resulta ng pagkaubos ng kanyang pasensya na sinasabi din mismo ni Bato de la Rosa. Ibig sabihin, nagkamali si Inday dyan. Regardless kung mabait siya o hindi, sa sitwasyon na yan, nagkamali siya dyan. On Wednesday, the OVP released a video of Duterte's interview about the issues on the OVP's confidential fund for 2022 and the proposed budget for 2025. We also heard that there will be defunding. Defunding the Office of the Vice President's budget will be defunded. We also heard that it's possible they will give the Office of the Vice President a budget of only 1 pesos. 1 peso ka coffee. Sobrang yes. We are ready. I am ready in the Office of the Vice President to work even without a budget, sabi ni Duterte. Legit ba? Kaya niya ba magtrabaho ng walang budget? Una, hindi naman na hindi ka bibigyan ng budget. Yung 1 peso na yan, ano lang yan? Kumbaga, ano lang yan, ceremonial lang yan ka-coffee. Siyempre, bibigyan ka pa rin, pampasahod. Magkano sahod mo dyan, di ba? 300,000 plus ang sahod mo, hindi mo pwedeng hindi ka sahuran dahil nakalagay yan sa ating konstitusyon. Ano lang yan, yung 1,000 na yan, hindi, ano ba ang tamang term dyan? Ceremonial lang ba yan? O basta hindi ibig sabihin niya na, hindi ibig sabihin na bibigyan ka ng 1 peso fund, piso lang talaga.
Kumbaga, bibigyan ka pa rin yan yung mga basic na lang na gastusin ng OVP mo. So yung mga projects mo, hindi na ibibigay sa iyo yan. Tanggalin na lang yan, ilipat na lang yan doon sa ibang government agency since duplication lang naman ang nangyayari dyan. Kasi kailangan mong bigyan ng pondo yan. Kahit papaano, kailangan mong bigyan yan. Sa akin yan, sabi ko kahit kalahating milyon o ay kalahating bilyon ibigay dyan, 500 million ka coffee, ibigay sa kanya yan. Siyempre, kailangan mo rin pasahuran yan Yung mga tao niya, kailangan niyang pasahuran din yan kasi nakalagay yan sa ating saligang batas, nakalagay yan sa ating konstitusyon. So, kahit papaano, hindi pwedeng ma-zero yan. Pero yung sinasabi ni Inday na kaya niya magtrabaho ng zero yung pondo, impossible. Imposible. Kayabangan yun na kaya niya magtrabaho ng walang pondo. Nako, kayabangan yun. Sobrang kayabangan yun. O, bakit? Sino magpopondo sa kanya? Ano papasahod niya sa tao niya? Anong maintenance operating budget niya? Saan siya kukuha? Pogo? Wala nang Pogo. Papasara ng Pogo. Lahat yan hanggang December na lang. Saan kayo kukuha ng pondo? O baka may naipon, may natabi. O baka babawas doon sa retirement fund ng tatay niya. Doon siguro kukuha ng budget. Pero hindi siya mabubuhay ng walang pondo. Imposible paano siya mabubuhay dyan. Yabang lang yan na kaya na mabuhay ng walang pondo. Grabe, no? Ang angas. Ang akin dyan, para win-win solution yan, tanggalin na yung mga projects na duplication lang naman. Na hindi naman nakalagay doon sa konstitusyon na dapat ito yung mandato niya, na may charter sila o may batas na nagsasabing ito dapat yung gawin ng OVP. Yung mga hindi naman kasama sa mandated ng ating konstitusyon, alisin na yan. Ibigay na yan sa concerned agency. Sige, ilipat dyan sa Department of Education, ilipat dyan sa DOLE, ilipat dyan sa DSWD, yung mga pondo na yan, kasi duplication lang naman yan na nangyayari kay Inday. Yun ang gawin dyan. Ang ibigay na lang, yung mga kinakailangan niya, mga basic na lang, na pampasahod sa tao, pambayad ng utilities, tubig, kuryente, wifi, rental, siya na lang ang ibigay dyan. Yung mga projects, wag na sila projects, total. Hindi naman nila trabaho yan inaangkin lang nila yung trabaho na yan para nasa eksena pa rin sila Buwasan yung pondo na yan. Definitely wag ibigay yung 2 billion na hinihingi niya. Hindi na nga madepensa di magpakasasa na naman yan. Waldasin na naman yung 2 billion pesos na yan. Hindi maipaliwanag kung saan gagastusin. Yung mga previous transactions, previous years, mali-mali yung kanyang paggastos. Bakit mo pabibigyan ng budget yan? Wag mo bigyan ng budget yan. Hindi nga humarap diba? Pagtatawanan niya lang ka-coffee, sa totoo lang, ang House of Representatives at ang Senado, once na ibigay yung buo na yan, yung 2 billion plus na hinihingi niya, 2.037 billion pesos na yan, once na ibigay yan sa OVP, tatawanan lang ni Inday yung office, yung Senado at the House of Representatives. Alam mong isipin nila, tingnan mo, kayo din ang tumiklop. Yan ang sasabihin yan tumiklop din kayo. Next time, ganyan din ang mangyayari. Kasi insist nila itong courtesy approval. Yes, pwede yung courtesy approval. Kasi nirerespeto din natin yan. Even last year, yun din ang sinasabi natin, yung long tradition na yan, na courtesy approval. Pero kung may bahid na ng korupsyon, may bahid na ng irregularities, bakit i-honor mo pa rin yung courtesy approval na yan? Very off yung argument na yan ni Marcoleta. Siya, sige. Ano sa inyo dyan ka-coffee? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Yan, kung nasa Facebook po kayo, nakikinig po kayo sa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee Baka di pa po kayo naka-like at follow sa ating Facebook page, pasuyo na like and follow. Nasa YouTube po ba kayo? Pasuyo na lang din. Please like lang po, like ng video na to at hit nyo na rin yung subscribe at yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming po salamat sa mga sumama. Ingat kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Paalam ka-coffee. Bye-bye!